Questionable para kay Senator-elect Tito Soto ang pagdemand o pagbabalik ng Senado ng Articles of Impeachment sa mababang kapulungan, at ito ang matinding banat ni Senator Tito Soto na talaga namang durog at napahiya ang ilang senador, partikular na kay Senator Ronald Bato de la Rosa at Senate President Chis Escudero. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Pinuna ni Senator-elect Tito Soto ang ginawa ng mayorya ng mga senador ng 19th Congress kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa kanya raw kasing karanasan sa mga nakalipas na impeachment court. Hindi pinapayagan ng mga senador na maghain ng mosyon. Depektibo aniya ang pagbalik sa Kamara ng Articles of Impeachment. Dahil dito sa kanyang naging pahayag, tila durog at napahiya ang ilang senador na pumabor sa pagbabalik ng Articles of Impeachment ni VP Sara Duterte sa Kamara. Partikular na si Senator Bato de la Rosa at Senate President Chis Escudero. Ang nakikita natin dito sa kasalukuyan na sinasabi nga na whether yun ang pinafile nila sa Supreme Court or whether ang sinasabi nitong motion sa Senate is yung envelope tawag dito yung impeachment i-dismiss or hindi i-remand. Wala pang judicial knowledge ng impeachment court sinuli na yung envelope Ganun ang itsura At kaya hindi mo maalis sa taong bayan na ganun ang isipin nila. Kasi maski sa ordinaryong kaso lang, binabasa muna ng clerk of court ang sakdal o information. Binabasahan muna. Bago natin masabi na ito, ito sinasakdal ka na. Remand is a type of legal decision. So, how can one decide without reading the case? Di ba? It's a legal decision na sinasabi mo na ginamot lang Ginamot yung dismissal na motion Ginamot kasi napakapangit talaga ng itsura nung kung bigla nilang dinismiss. Wala pa silang judicial knowledge nung articles of impeachment, dinismiss. Hindi, tsaka yun nga, Tito Sen alam nun. Hindi, tsaka yun nga yung punto, di ba? Kung meron magpapa-dismiss ng impeachment case, hindi ba dapat si Sara Duterte yun at hindi yung impeachment judge? Ay, correct. Dapat yung defense. Dapat the lawyers for the defense ang mag-file nun. Kaya hindi pwede, that's what I was saying kanina Hindi allowed ang senator judge na mag-judge or mag-lawyer for the prosecution or for the defense. That motion was for the defense to do. After they are heard or after they are read, at the very least, after they are read the articles of impeachment. Sa mga nangyari, sa tingin nyo, medyo prangkahan na lang naman po siguro tayo dito Sen. Mukha bang in-accommodate talaga ng mga senador itong si Sara Duterte dito sa desisyon na ito? Ayoko namang sabihin ganun. Sabi mo nga, prangkahan Baka may mga lumakad. Pero I doubt kung si Sara Duterte gagawin niya yun. Malakas ang loob ni Vice President Sara Hindi niya I doubt it kung siya gagawa nun. Baka may mga nakaisip gumawa nun o may lumakad nun. Yung motion to dismiss o yung remand? Motion to dismiss. O baka napunta na nga sa remand kasi nga alam nilang napakapangit ng motion to dismiss because dapat yun defense lawyer ang gumawa nun, hindi senator judge. Ito yung isa pang tanong, sa prangkang usapan po. Mukha bang takot lang yung maraming senador dahil napakalaki ng impluwensya ni Sara Duterte at patuloy siyang popular? What do you mean takot? Takot kasi pag pinag-usapan mo kasi siya yung susunod na presidente base sa mga survey, napaka-popular pa rin. So yung mga senador medyo nag-iingat not to antagonize her. Napakapangit nun. Wala kang karapatang maging senador. Takot ka pala Di ba?
Dapat, hinalal ka ng taong bayan, represent mo yung taong bayan. Ganun dapat ang attitude mo. Hindi yung takot sa isang politiko, takot sa paman. Kasi napakasagwa naman, napakababa naman ng uri ng politiko natin pagka ganun. Okay. Ito pa po isa, no? Kasi dapat, di ba, obvious naman sana ito dahil common sense din po ito, no? Yung impeachment trial judge, yung mga senador, dapat may impartiality. Kahit napakalaki ng political aspect nitong isang impeachment proceedings. Pero may mga senador tayo na nadinig na natin very openly, Duterte yan, di ba? Si Robin Padilla sabi, kahit sumugon siya, mga ngamoy Duterte siya. Si Bato, nagpa-motion to dismiss, supported by Bongo. Ano bang, do you think pwede pang tumayo bilang impartial judges itong mga ito? O dapat mag-inhibit? Pag nag-inhibit yun, ganun din eh. Ang nangyayari doon is, kaya mo na lang makita ng taong bayan ng kulay ng bawat isang senador. Pagka ganun. Kasi pag nag-inhibit ka, parang no ka na. Ano? O, ang kailangan lang ng not guilty, 9 na no. So, wala, kinalimutan na nila yung Article 3, Paragraph 2 of the Rules of Procedure on the Impeachment Trials. Dapat yun ang isa-isip nila para mag-ingat naman sila sa mga pagsasalita nila. Senators shall observe political neutrality during the course of the impeachment trial. Political neutrality shall be defined as an exercise of public officials' duty without unfair discrimination and regardless of party affiliations or preferences. So kung pinangungunahan mo na kagad at nagsasalita ka ng gano'n, nakikita ng taong bayan yan. Ang tanong dyan, may karapatan ka ba na maging senator judge pagka gano'n? Okay. Or even may karapatan ka ba maging senator man lang? Baka yun din ang itatanong ng taong bayan. Okay, pero nga, Tito Sen, tumayo si Bato de la Rosa, ano bang pwedeng hakbang, kunwari ng isang fellow senator judge, kung clearly, hindi naman saklaw ng responsibilidad ng isang senator judge yung ipa-dismiss yung impeachment case? Dapat pinulan nila yun. Dapat tumawag na lang sila ng caucus para hindi sila nagrambulan sa floor. Dapat tumawag ng caucus kagad ng Senate President at pinag-usapan nila. Imbis na ganun. At dapat may pumuna. Dapat may pumuna na kagad na sinabi sa Senate President o sa Majority Leader. Basta Majority Leader, pa-recognize mo ako. Bakit? Mali eh. Mali ang nangyayari. Ayusin natin ito, nakakahiya sa taong bayan. O, pag gano'n, anong tawag doon? Kaya naisip ko lang point of order. Pero sa rules ba, ano bang tawag sa gano'n? Para hindi na matuloy yung ganong patently unconstitutional move ng isang senator judge. Nasa ano yun, nasa pamamalakad ng Senate President yan. Kaya mahalaga na yung Senate President expert sa parliamentary rules and procedures. Okay. Yung nangyari, marami naman nakapanood nito, no? So, nag-motion si Bato to dismiss. Ang ginawa, sinecond the motion ni Bongo, no? Kung hindi pa ako nagkakamali. Tapos medyo minasahe ni Alan Peter Cayetano. Nakaisip siya, di umano na ano na lang, yung remand, pero ginamit nilang term return. Do you find it somehow an improvement that fixed the problem or not necessarily? Well, somehow nakatulong kasi ang outright dismissal is really that was going to be weird. That was going to be unconstitutional. Sigurado, walang kaduda-duda. So nakatulong yun. Pero ang itsura ng nangyari sa akin, if I can liken it to a basketball game, dribble ng dribble, pagdating nung patatapos na yung shot clock, pinasa. Ay, di wala na rin oras. Pero anong basa niyo doon, no? Pwede ba talagang gawin yun? O dapat ba ginawa yun ng isang Senate impeachment court? Yung ibinalik yung articles of impeachment, yung contention na yun yung contention ni Sara nung dumulog siya sa Supreme Court na na-violate yung rule na hindi ka pwede magsampa ng higit sa isang impeachment complaint against the same impeachable official within a year.
isa lang naman yung impeachment na pinadala sa speaker eh. Meron silang maling intindi ron ha. May mga kasama tayo na yung iba pumasa pa sa bar eh. Ang intindi nila yung pag meron nag-file ng impeachment, yun na yun. So pagka meron ka pang nag-file ng kasunod, di pwede after 1 year. The same yun eh. Hindi pa yun eh. May nag-file lang eh. Otherwise, pag tama yung sinasabi nila, every month may nag-file. Ang sinasabi dito, kailan ni-refer ng proper committee ng House sa opisina ng Speaker. Yun ang point. Yun ang point na may nag-file na ang House of Representatives ng impeachment. Nasa opisina ng Speaker, on that day and the hour, yun yung counted sa 1 year. Yung hindi may nag-file ng December. Kung bakit mga pumasa pa sa baro nagsasabi na malito yun eh. Gamitin yung term na remand, no? Pero parang ganoon din yung dating. To return the articles of impeachment dyan po sa House of Representatives. Kasi nga, dapat yun, tinignan muna, how can you remand something that you feel is, or you think is unconstitutional, or you think is wrong, when you have not read it? Ang nakalagay doon sa resolution nila, deemed red. Hindi sabihin nun, kunwari, nabasa na natin. Alam naman nila yun. Gawain namin yun eh. Deemed red. Kahit sa journal eh, deemed red. Kunwari, nabasa na natin ha. Ganun yung ibig sabihin nun eh. So, na ganun pala. Hindi, deemed red eh. Hindi, ano mabanat. Tagalogin mo nga yung deemed red. Hindi ba? Yun yung ibig sabihin. Nabasa. Nabasa na natin ha. Siguro. Okay. Parang ganun yun eh. Hindi mo nabasa. Hindi mo alam ang content. Paano mo nasabing constitutional? Okay. Diba? January 3. Nag-convene kayo January 3. Nag-convene kayo as an impeachment court January 3. Yung sinasabi kong dapat ginawa ng February 5, ginawa ng January 3. Ni-refer sa rules. Ito pa isa kong tanong, Tito Sen, no? Bilang isang presiding officer, pwede bang soplehin o hindi na ituloy kung meron mang isang miyembro ng Senate Impeachment Court na nag-motion na ipa-dismiss yung impeachment case? Clearly, wala naman ito sa kanilang responsibility eh. Pero ito yung ginawa ni Bato. Mali yun. Nakabihis na sila. They convened themselves as an impeachment court. Dalawang impeachment pinagdaanan ko. Na-review ko yung impeachment sa Amerika. Ang senator judge hindi nakakapag-file ng resolution on that particular, on any topic like that. Senator judge ka eh. Laging yun eh, collegial, At ang pwede mo lang gawin, usually ang sinasabi lang dito, ang pwede lang based on the rules is ang isang senator judge, you can ask questions for clarification, never the point as acting for let's say, as a prosecutor or for the prosecutor or for the defense. Dapat hindi ganun ang kilos mo. Yung ganung klaseng motion for the defense. Nagpakita ka ng impartiality ng sobra obvious. Pag ganun, Tito Sen, ito yung tanong ko, no? So, kunwari, kayo yung presiding officer. So, maliwanag naman na hindi yung saklaw ng responsibilidad ng isang senator judge. Pero tumayo si Bato, sinabi, I move to have the impeachment case dismissed. Ano yun? Pwede bang i-out of order yun? Ako tingin ko kasi, hindi ko alam kung anong mabuting ginawa niya doon, yung presiding officer. Pero sa akin, on hindsight, at syempre pag hindsight, 50-50 vision 20-20 vision. Hindi 50. Malabo pa rin yan. 20-20 vision. Dapat yun, kung meron silang ganung motion, dapat ginawa nila nun as a legislative body, not as an impeachment court. Then anything can be brought forth. Ang nangyari, merong isa sa kanilang nagsuggest, I don't know who, baka isa sa mga abogado nilang nakapaligid doon, na mag-convene muna tayo sa impeachment court, saka doon natin pag-usapan niya. Yung remand ang pag-usapan natin.
hindi nga karapat-dapat sa isang senator judge na nagpapile ng resolution na gano'n eh. Dapat yun, impeachment court, ano yun, ang tamang procedure doon, yung pakinggan ninyo yung articles of impeachment, i-review ninyo, mag-inquiry kayo, paharapin niyo yung prosecutors, pakinggan niyo yung sasabihin ng defense. Yun ang dapat na kilos doon eh. Bago kayo makapag-judge kung ano yung laman nun. So in other words, dapat as a legislative body nila ginawa yan. Okay, ngayon, hindi ko alam kung paano procedure na nangyari sa kanila, pero ang isang nakita ko nung nagsasabi na sa akin, nagkakagulo, binonitor ko, abay kanya-kanyang tayo Kanya-kanya tayo yung mga judges. Ginawa nilang parang legislative body na magulo. O bakit ko nasabi yan? Pagpatawad nyo with due respect to you kung nanonood dito mga senador. Hindi naman ganun dapat ang pagpatakbo ng session eh. Dapat, everything that should be taken up on the floor, usually, ang senador dapat nagpapaalam sa majority leader. Ang majority leader na nagsasabi sa Senate President kung sino i-recognize. Ganun ang rules and procedures. So yung Senate President, hindi basta-basta nag-recognize ng kung sino-sino tumatayo. It should be the majority leader na tinatanong niya, majority leader, who wants to be recognized? Or the majority leader said, Mr. President, Senator so-and-so wants to be recognized. Ganun dapat ang procedure. Eh, hindi napanood ko, kaliwat kanan, tayo lang. Pero isa, nabubuyo ng, sagutin mo. Pagka gano'n, mawawala ng gana tao sa inyo. Mawawala ng gana. Nasaan ang decorum? Nasaan ang decorum? Nasaan ang rules and procedures of the Senate? Huwag mo yung impeachment rules. Yung impeachment court, ginawang legislative eh. So dapat yung majority leader yung nagta-traffic. Lahat Lagi. Even the agenda, it's the floor leader, it's the majority floor leader. Kaya nga may committee on rules. Ganun dapat ang procedure na sinusunod. Hindi islambang. Hindi, tama yung ginawa ng House. Sinabi nila na hindi, tama yung ginawa, pinadala namin sa inyo. Sinecertify namin na tama yung pinadala namin sa iyo. Kasi yan yung galing sa official ng sinabit sa speaker. At hindi yan yung mga nakapile noong December. Ganun lang yung sigurado yung laman ng certification na I have not read it, but I would suppose that will be the content. Kaya yun ang pinadala nila sa Senate. So, nasa kamay na Senado ngayon yun. Sinabi na sa inyo, tinatanong nyo kung certified. Certified. Hindi unconstitutional ito. O kung meron kayong sa tingin ang constitutional dito, baka kayo na mismo pumunta sa Supreme Court at tanungin ninyo kung tama yung ginagawa ninyo o hindi. Pero hindi ba weird yun na lahat naman ng lumabas sa House of Representatives, lalo in this case, articles of impeachment, hindi naman biro yun eh. So formally tinatransmit sa Senado, tapos nagduda yung mga senador. Hindi, duda kami, baka hindi kayo sumunod sa rules eh. Parang di ba medyo gaguhan yun. Ilang naman, sorry sa language. Hindi, tama ka. Ay, kinalulungkot ko. Pero nasa lugar ko, tinatanong mo. Kinalulungkot ko sabihin na tama ka, na pangit. Pangit yung response. At saka, sana sinabi yun nung simula pa lang. Pero kasi lumipas na lampas 4 na buwan eh. Yun pala yung magiging tugon. Hindi, duda kami ron sa, sa pinadala ninyo. Yun ang precisely sinasabi ko on day 1. Kung ito yung nirefer sa Committee on Rules, diniskartehan nila doon at sinabi nila after a few weeks, nag-hearing kami, nag-cause kami, tagilid itong pinadala ninyo. Kasi binasa namin yung articles of impeachment ninyo. Oh, di ang ganda. Hindi eh. Di rumol eh. Dinaribol no. Yan naman ang description ng marami sa mga kababayan natin. Dinaribol tapos pinasa. Yung pangalawang hinihingi ng Senate Impeachment Court, kailangan po ba talaga iyon na yung 28th Congress mag-certify din na isusulong pa nila yung articles of impeachment? Eh wala pa yung 20th Congress eh. Wala pa yung 20th Congress. Pero kailangan ba yun? Pinakamaganda lang ng aksyon, ituloy na lang nila hanggang kaya nila. At kung hanggang sila matapos, kung hindi nila matapos o matapos sila, and then magke-carry over to the 20th Congress, that could be a subject of another issue or another debate or another petition. It's up to them. Pero mas maganda tatawin ninyo
para maganda ang itsura sa taong bayan. Huwag nating gasgasin yung reputasyon ng Senado. Nagagasgas na nga eh. Pero sa pagtingin ninyo, pwede bang tumawid talaga sa 20th Congress yung trial? Dalawang issue na yung pinag-aralan ko eh. Sa ngayon, sa tingin ko, 60-40. Yung mga pro nagsasabi na hindi pwede. At saka yung mga nagsasabi na pwede. Ang tingin ko, 60-40. Lamang yung pwede. Lamang yung pwede. Kasi, ang sinasabi ng konstitusyon, maraming issue, pero ito sa akin, ito yung matingkad. Ang sinasabi ng konstitusyon, yung legislative body, namamatayan pag adjourn sine die, kaya without day. Diba? Okay. Yung impeachment court, walang sinasabing ganun. Okay. Anong basis? Ibang function, di ba? Tuloy-tuloy yun. Ibang function yun. Tuloy-tuloy yun. Anong basis ko nito? Remember yung National Board of Canvassers? Lumampas sa adjournment sine die ng Senado. Tumuloy pa rin eh. Tumuloy yung National Board of Canvassers. Tuloy pa rin. Kasi yun ang magdideklara ng Presidente at Vice Presidente. Yun ang trabaho nila. Because they bond the image of a National Board of Canvassers and no longer a legislative body. Ganun din eh. So, continuous ka. So, magiging continuous itong 19th na 12 senators into the 20th Congress. Ganun yung analogy noon. Otherwise, pagka nag-adjourn sine die, National Board of Canvassers, hindi tayo magdideklara ng presidente dahil legislative body namatay na. Yun ang mabigat. Yun ang mabigat na reasoning. Tsaka yung Senator, di ba yung SET, tsaka Presidential Electoral Tribunal. Di ba? Tuloy-tuloy yun. Nagpapalit lang ang tempo. Dahil hindi legislative body yun. So yun po, pag upo nyo dyan sa 28th Congress, pupusta ako, meron kasing mga magre-raise ng issue na hindi pwedeng tumawid. So kayo, anong i-argue ninyo? Pinakamaganda niyan, para hindi kami mapagbintangan na kami in favor or hindi, pinakamaganda niyan, ibato na lang nila sa Supreme Court. At Supreme Court na magsabi. Whether walang gawin over. Okay, pero kung walang gawin ng Supreme Court, tuloy lang tayo. May magpa-file niya ni Christian. May magpa-file niya sigurado. Pero pwedeng hindi naman action ng Supreme Court, di ba? Well, in the meantime, pag hindi na action ng Supreme Court, kung ano yung kilos ng 20th Congress, yun ang magiging kilos nila. Kung sa tingin nila, they can convene as a impeachment court, they will. They only need 13 votes. Ito pala, Tito Sen, may mga nakita ko nagpapalutang nito, no? I want to know what you think of this. Kasi maliwanag na pag ang nasasakdal presidente sa isang impeachment trial, yung Chief Justice yung presiding officer. May mga nag-argue na dapat Chief Justice na rin pag Vice President. Hindi yung Senate President. Anong tingin niyo? I've come across that, and there is good merit to the point. Kasi yung Vice President, pag tinignan mo ang kanyang job description sa Constitution, is to take over the presidency. So parang presidente rin. In other words, kapag ikaw ay on trial, impeachment, pumapatak din na pareho nung sa presidente ang iyong ang pumapatak sa iyo. Resignation o kaya yung impeachment ng Vice President, ang magte-take over kung bakante yun, yung President and Vice President, ang magte-take over yung Senate President. So kung ikaw ang nagpe-preside, kaya nga ginawa nilang Chief Justice ang magpe-preside pagka Presidente ang on trial sapagkat ang magte-take over yung nagja-judge, yung Senate President, siya ang presiding officer nung magja-judge whether you're guilty or not guilty. So hindi talaga, nakita yan ng mga constitutionalist, nakita yan nung gumawa ng konstitusyon, na
kapag yung Senate President, pagkatapos yung pagka yung Presidente ang on trial, at yung Senate President ang nagpe-preside, pag may nangyari ron, siguradong pagbibintangan yung Senate President kasi uupo ka eh. Ang Presidente at Vice Presidente, ganun din yun eh. The Vice President is one heartbeat away from the Presidency. At kung mangyari na matanggal yung Vice President, habang hindi nag-a-appoint ang Presidente ng kapalit, yung Vice President, yung Senate President is acting Vice President based on the Constitution. Kaya may talagang may merit yung punto na yun. Kaso dito, na-constitute na po at na-convene na impeachment court. Senate President na yung presiding officer. So, may mangyayari pa ba kung sakasakali man na magkaroon ng push for that argument? Pwede pa rin yun. Depende yan. Nasa kamay din ng impeachment court yan kung maniniwala sila doon or kung may magpipetition sa Supreme Court at i-interpret at yun ang trabaho ng Supreme Court. I-interpret ng Supreme Court. Sabihin, hindi. Tama yan. Chief Justice dapat ang presiding officer. Dahil ang Vice Presidente, parang Presidente rin yan. Baka silang mag-decide yan. O baka may mag-petition din yan. Hindi malayo nangyari yan. Ang haba pa ng panahon. July 28 pa yung 20th Congress. Anything can happen from tomorrow up to July 27 midnight. Lagi kasi ina-argue na yung sui generis sa nature ng Senate impeachment court. Pero ng impeachment court na talagang kayo yung merong sole responsibility and power to try and decide impeachment cases. Pero nadinig natin before the court was convened, sinasabi ni Senator Cheese na yung plenary powers ng Senado is supreme. Pero up to what point pwedeng pagbotohan ng isang bagay? The plenary powers of the Senate is supreme as far as legislative issues are concerned. Correct. As far as legislative issues are concerned. So yeah, kaya ako In the level of the Senate. Oo. Kaya ako naalala yan. Sorry. Kaya ako naalala yan kasi nga itong si Bato nag-push ng dismissal. Kung wala naman sa trabaho yun ng mga senator judges, anong ibig sabihin nun? Lalo kung napunta sa botohan yon, di ba? Ibig sabihin, can they vote on something that was patently unconstitutional? Well, I don't know how you will take it, no? Pero sa akin, with due respect, ang magiging pananaw ko dyan o perspective ko dyan is mukhang hindi alam ni Senator Bato na hindi niya pwedeng gawin yun. Okay. Or pwedeng alam pero pinush pa rin. You cannot be counsel for the defense. The defense ang pwedeng gumawa